Okay, ma'am. So, good afternoon. I am Shanami Sigumabay, and I am a student nurse from St. Thomas College. So, kumusta po kayo ngayon? Medyo mabuti naman. Magandang mas po yan. So, nandito po ako ngayon para i-check yung mga resident na meron na recently diagnosed with diabetes po. And I like to spend my about 15 to 20 minutes talking with you about your health and how you are managing your new routine po. So, this will help us to create a plan that fits your busy life po. So, ma'am, I'll be asking some questions po if that's okay to you, ma'am. Yes. So, kailan po kayo na-diagnose na may diabetes po kayo? Ay, nung 2013. So, ano pong mga symptoms na naramdaman niyo noon? Pero hindi damo. Tapos langay na high blood. Tata intaray dati jay probinsya. Gayam, ijayan nga, di gayam kapuji diabetes ko. Yung matipis sugar ko, sa tinang high blood kanya. Are you patient ka na ba? According po yung chart yung ikot, naitakbo po kayo dito dahil sa high blood. Pero po, rumar po nga lab result ni kat, ada po ti diabetes yung. Aware kayo po ba nga da diabetes yung, ma'am? So po dito yung lab result ni kat, type 2 diabetes ada po kanya yun. So mas narigrigat po dito nga i-handle. So, kung tatlo po may handle nyo dahil diabetes, i-limit nyo po ti kan-kanan nyo ti sweet. So, like, i-limit nyo po ti kanan ti sweet. Tapos, agbalin kayo po nga mga iti rice, pero sa babasit lang. Agbalin kayo mat lang po nga mga iti mais already 6 times a day or if you want to. Pero dapat little by little lang. Ang kayo po una iti rice, lalo na iti white rice. I-limit nyo ay po di kan-kanan yung nga rice. So, di lang po, after po, balin po kayo nyo ma-discharge after po mga maibos DI, IV drip yung ma'am. So, Ma'am, bago yung nga naamuan nga da diabetes, yun na po ba di lifestyle yung idi? Ubing na, nahilig ako mga chocolate. Kasa sa man, at adalatan kinalayon ni nainayon na natin sugar na. Tapos nahilig ako cake, sila dahil na sa samit. Anya po ba di lifestyle yun di naamuan yun nga dati? Diabetes yun. Anya po ba di challenges nga mafe-face you? Like, matetem kayo po ba nga mga negative sweets, no? Daman ti asla events ti pamilyari po. Di ba di ako na dati diabetes ko, ito, na kahit kumangan man ti ako mga sa samit nyo, ilimit ko lang di sugar ko. Tapos, kinamahan na batan na exercise sa mo lang diabetes na din.
pagada nga hanap nga mga tinasamit. Inlis ko ti kanit ngay nga inapoy. Mga kwalaan ka no, talo nga kutsara. Babalin ka nung nga mga iti mawin inom nung sagbabatip. Yung hakumot araramidan na dyan. Basta mga anak namin talo. So, Yung babasit alaan, makontrol. Santo amin na ginasamit hangko kan kanan. Ora nagkapiak pa hangko sa asparang. Kasi paliganti karni, no sila akmat, duwang iwa, wano kolaan. Talo hanat sila te adong. Basta makarang anak basit. ano pong naramdam ma'am naramdaman di katawan idi kalpas ka nga mangan or uminom iti nasasamit? Kasla nga maulaw ka, siyay no nangato ti sugar mo. Nung nawi kong control ko matkiti, tag tumtumarak ti agas na twice hindi gamit formin ko, hindi para high blood ko. Bigat kin malum, patamar ko. So, ada po boss isa rin yung glucometer o di pa nagalat yung blood sugar? Awan, apanak lang ag palpalaboratory dito ay provincial ken ijay RH. So, ada po ba ti particular nga oras iti may nga aldaw nga ma-fulfill yung rigat na ma-maintain dyan health routine po? Awan watan hindi pero tatanta diretso mo ti maintenance ko, medyo okay matan. Po. So, ada po ba sugat kita binti, ma'am? So, nakakaramdam na po ba kayo ng pamamanhid o pangangalay sa inyong paa? Minsan, kasi lang agsisikil nga dito sa atak, puro kwa. Iso nga norumwara rin sa rukuda, pero nandun kay balay. Thank you po iti pa nag-share, kini pa pag-answer ka dagay questions ko, ma'am. So, amok nga hindi biro ang disiplina at sakripisyo sa ginagawa niyong everyday para lang ma-maintain ang inyong health. So, digay po pa nag-exercise nyo at agsilbi na information para kanyami para dyan ti healthcare plan ni. So, lesson mat lang po dito na kahit may adati diabetes, that possible rin nga maayos na lifestyle basta may tamang disiplina at support system mula sa pamilya. And I'm praying po for your continuous strength and sana po laging maging mabuti ang iyong health po. So, thank you so much, ma'am. Nag-ibagakan niya yung Yan niya. tao po. Hello everyone. So we are the nursing from Kalinga Provincial Hospital. Lahat po ba kayo dito is a diabetic person? No, ma'am. Ano po yung mga iba? Family member. Good day po everyone. So we are po your nurses for today that will teach you
how to prevent any complication, and how to improve your health po, lalo na you're a diabetic person. Was it a good time for all of you po? Yes, ma'am. So we must always remember that taking care of your health every day is important. This includes proper food, taking your medicine, exercises, and regular checkups. So let's start with food. You should eat more vegetable and fruit and less oily or salty foods. For example, instead of fried foods, try boiled or grilled meals and avoid sweet. About naman po sa mga medications nyo, how many times do you drink your medication in a day? 3 times a day. 3 times and 3 times. Yeah, it is po very important that we should take our medicine every day for our blood sugar to not go high. And if naman po nalimutan yung mag-take ng medicines nyo, it has a possibility na mag-raise yung blood sugar nyo and can cause high blood. Kaya sana po sa mga family members din na ipaalala natin sa mga patient natin na need nila na inumin yung mga medication nila on time and at the on time 3 times or 2 times a day. Exercise is also important. Even simple walking for 30 minutes a day can help. You can do it together as a family. So ma'am, sirs, do you know po ba how to use the glucometer? No. Okay ma'am, so please watch carefully because I will demonstrate to you how to use this so that you can measure your blood sugar. So ito po yung mga indication ng mga result if the result will be normal or not. So first po, kumuha po tayo ng strip. And meron pong pagprasan dito para lumabas yung black niya. Then sa may ano po yung parang I and H, yun po yung ipapasok nyo. So, ipapasok nyo po since now it was secured. Then, kumuha po kayo ng needle tip. Then, tanggalin nyo po yung ito para lumabas yung needle. Then, you're gonna put this one dito po sa my this. Open this. So, ito po ilalagay nyo lang po dito. Make sure na nasa pinakababa po siya. Then, you will put this one. And secure it tightly. Securein po to. Tapos, eto po, ihihila nyo lang po para mahila yung needle. Before you prick your finger, always make sure to sanitize it with alcohol. So, in pricking the finger po, eto po yung ipapress nyo para po lumabas yung needle. Like this. And after po nun, lalabas na po yung blood niya. Yung first po na labas ng blood is, you will wipe it with a cotton. Yung tapos yung second po na lalabas na blood is, you will put it here sa my tester. And then, you just wait it for the result to be seen. Then, yung po binigay ko na indicator, dun po nyo malalaman if yung blood sugar nyo po ba is normal, high, or low. So, ma'am, can you please show me ito para malaman po if naintindihan mo po ba or not? Okay. Tapos, remove po the circle. Lacking, yes. Sanitize your and tapos Uy, bago. Uy!
din na diabetes. Ma'am, let me see that. Wala ko din ang diabetes. Ma'am, sige po. Marami lang hanggang sa makuha niyo. Nag-reactive pa. Hindi siya nakabili. So, ganun po kung paano gamitin ang glucometer. So, before po kami umalis, what's one important things you have learned today? Dapat po kumain kami ng masustansyang pagkain like veggies and mag-exercise and huwag din kumain ng too much sweets. Ikaw po, ano po ang natutunan mo ngayon? Yung paglimita ng pinakain kong kanin tapos yung mga matatamis na pagkain. Sa mga family members naman, ano ang iyong maitutulong sa mga diabetic patients? Help them support for the nutrients and to make them healthier. Thank you for your cooperation. Remember, small healthy habits can prevent a serious health problems. We will visit you again soon to check on your progress. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you.